Okay, 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 okay. O sige, pakinggan natin mga so, bago natin umpisan 'tong mga topic natin, patalastas muna tayo kay Sir Bad. Sir Bad, total naka-live ka na rin lang, eh, papatungan ko na. Pasok. Sa Malacanang circles, Oh, along with sources ni VAT sa Philippine National Police na Major General Nicolas Torre, head of the Criminal Investigation and Detection. okay. Sino bang di makakilala kay Torre? Galit na galit ang mga DDS dyan, lalo na yung kay OJC, mga DDS na nagpakulong kay Tatay Digog, ay galit na galit kay General Torre. Ayaw nila maging PNP kasi magiging kalbaryo ng mga DDS yan. Bakit nga ba? Sir Bad, paki-explain. Group is the man to beat. Kumbaga siya ang Si Leonardo, pinakamalakas among the top contenders. Top 5 na police generals or senior police generals who can take the post of retiring General Marbil, who will end his post in on June 7. June 7. At everyone I know, na mga sources ko, is rooting of course for General Nicolas Torre kasi proven naman talaga ang track record niya. Problema lang, maraming nangangamba na dahil sa bagong development na kung saan ino-offer ni President Bongbong Marcos ng reconciliation sa mga Duterte ay baka maudlot ito. At ang mapili na replacement kay PNP Chief Marbil ay itong number 2. Kasi syempre, yun ang dahilan nila eh. Number 2 naman talaga ito. At matagal pa, or over a year pang retirement nito. Samantala si Nicolas Torre ay 9 months na lang from June 7, 9 months. So yun rin ang ginagamit nila dahilan na para i-discourage si Presidente from appointing Nicolas Torre. So marami rin naglalabi, lalo na according sa sources natin sa Malacanang, the presidential sister, si Amy Marcos, ang nilalabi niya ay itong si PNP, number 2, na Deputy Chief for Administration at 3-star General, Lieutenant General, Jose Melencio Nartates Jr. Jose Melencio Nartates Jr. Kasi ito ay 3-star na daw. 3-star na. Kaya dapat ito ang susunod kay Marbil. Kumbaga ito na ang hinog na hinog at by the line of succession, ito ang susunod dapat. Meron rin naglalabi sa number 5 na top official ng PNP na kagaya kay Nartates ay PMA graduate rin. At ito ay PNP Chief of the Directorial Staff, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo. Edgar Alan Ocubo. At meron naman naglalabi sa two other 2-star generals na graduate ng PNPA na kasama na itong si Major General Anthony Aberin. Yan, so ito ang matunog ngayon. Pero General Torre is the man to beat. Kaso lang yun, marami nagtatanong dahil sa pahayag ni Presidente na open siya to reconciliation. Although, syempre, yung mga medyo mahinang utak, sasabihin, ay ba't? Sinagot lang ni Presidente si Anthony Taberna, ba't? Kasi bobo si Presidente, ba't? Si Anthony Taberna ang nag-uutos kay Presidente. Kung anong tanungin ni Anthony Taberna, yun ang sasagot ni Presidente. Kung si Anthony Taberna gustong tanungin about Duterte reconciliation, sasagot lang si Presidente. Pero syempre, yung mga matatalino sa inyo na natuto na dito sa Vlogcaster Channel, sinasabi natin, walang podcast, walang interview, walang speech, walang press release na ginagawa sa Malacanang na hindi pinag-uusapan ng 20, 30, 50 katao at hindi pinag-uusapan, dinidiskasan ng mga 1 week, 2 weeks. Tulad ito, sabi ko sa inyo, after the election, na bahala si President Marcos, baksak ang rating niya from 50 to 20% at 24% at talo yung karamihan, kulelat pa yung mga nanalo 5 niya, talo karamihan ng mga kandidato niya, na bahala si President Marcos sa baksak ng suporta sa kanya ng tao. Kaya nagplano sila, ano bang gagawin natin para itaas ulit ang popularity support kay President Marcos? Meron nag-isip, mag-offer ka Mr. President ng reconciliation. Sabi mo, open ka to reconciliation. Pero Mr. President, according to VAT,
na parati ko pinapalo, huwag ikaw mag-announce, Mr. President. Hindi yung ikaw, Mr. President, na sasabihin, open ako to reconciliation. Hindi, Mr. President, dapat may magtanong sa inyo. Sino kaya? Si Juan, Mr. President, si Karina David. Ay, hindi yan susunod sa script natin. Kasi dapat susunod sa script yung mag-interview sa akin. Si Juan, Mr. President, marami pang sinabi, si Arnold Clavio, ay hindi, critical yan sa inyo, Mr. President. Si Anthony Taberna, kasi bata natin yan. O sige, kung anong ipapatanong natin yan, sa tatanong yan. At doon, kung wari, Mr. President, dahil natanong kayo, sinagot nyo. So yan, that's the smart way of viewing these things. Huwag yung parati pa kayo sinasabi sa akin na, but sinagot lang niya yung sinabi ni Anthony. Si Anthony Taberna lang gusto mag-reconciliation. Tanong ko sa inyo, nire-respeto nyo ba ang presidente nyo o hindi? Sinasabi nyo ba, bobo yung presidente nyo o hindi? Sinasabi nyo ba, mas powerful si Anthony Taberna sa president nyo o hindi? Siyempre, matalino si President Marcos. Kaya siya nag-uutos kay Anthony Taberna. Anthony Taberna, kung wari, tanongin mo ako ukol dito. Itong sagot ko. Ganon. Yan. Kung may respeto kayo sa presidente nyo. Pero kung wala kayong respeto at sinasabi nyo na ang totoong matalino sa dalawa ay si Anthony Taberna, sige, maniwala kayo na ang bagay tungkol sa reconciliation nanggaling kay Anthony Taberna, hindi nanggaling kay Jay Ruiz, pinag-usapan ng mga communicator na Malacanang, pinag-usapan ni Bersamin, pinag-usapan ni First Lady. Hindi yan basta bigla-bigla magtanong from out of the blue, sagot ka agad. Hindi, kasi everything sasabihin ng presidente can either bring down the country or bring the country up. Kaya lahat pinag-iisipan, ano ba ang dapat tanungin? Ano ba dapat tanong ni Anthony Taberna? Ganon, ganito. Yun. So, sana matapos na tayo dyan sa issue kasi napapagod na rin ako sa mga sinasabi na sinagot na niya yung tanong ni Kwan. So, balik tayo kay Kwan. Sorry, I have to put that in kasi ididebate na naman ako na hindi ba? So, yun nga ang punto. Natatakot ngayon na mga supporters ni General Torre. Baka isakripisyo si General Torre kasi ito si Nartates, bata talaga ni Amy Marcos. At itong si General Torres ay talagang mainit ang dugo nito dito. Si President Duterte mismo, trineten siya sa Villamor. Sinabi, sige, magre-retire ka rin in 9 months. Ha? Babahain ka namin ng kaso. In fact, pinailan na nga ng kaso ng ombudsman eh. Preliminary investigation na sa ombudsman laban kay Nicolas Torre, kay mga Boeing Remulla Brothers, and also iba pang opisyal na involved sa aresto ni Duterte. So dito sila natatakot na baka daw gagawin isa sa mga kondisyon sa reconciliation nila Duterte kung hindi maibalik si Digong sa bansa, at least hindi i-appoint na PNP chief itong si Marbil. Yan ang kinatatakutan ngayon ng mga supporters ni Marbil. Baka maudlot ang pag-appoint dito as PNP chief. At sabi ni John Vic Remulla, meron na, pero hindi niya sinabi si Torre ba, si Nartates ba o sino. So pakinggan natin yung pahayag, yung update ni John Vic Remulla na DILG Secretary. Interior Secretary John Vic Remulla bears that President Bongbong Marcos has already chosen the next Philippine National Police Chief. Current PNP Chief General Romel Marbil's term is set to expire on June 7. In a press briefing on Monday, May 26, Remulla says Marcos already has someone in mind for the post. Nag-usap na kami, and may napupusuan na siya, pero hindi na natin natin. Basta general and about, honest, good track record, on grasp on police matters, and a good vision for the PNP. When asked if he had recommended someone as a replacement for Marbil, Remulla answers he did not. He points out that it was Marcos's choice, but refuses to name who the president chose. The PNP is an attached agency of the Department of Interior and Local Government. Marbil was first appointed as the PNP chief in April 2024. He was set to step down upon reaching the retirement age in February 2025. But Marcos extended Marbil's term until June 7 in time for preparations for the 2025 national and local elections in May. Meanwhile, Remulla says he will push for a law to amend Republic Act 6975 or the DILG Act, which reorganized the National Police. The Interior Secretary particularly notes that PNP chiefs are often replaced since they only serve until they reach the retirement age of 56. Okay. So yan So medyo magulo lang yung sound system siguro, yung nag-echo. Pero itong sinabi ni Remulla, nag-usap na kami, may napupusuan na siya, si President Marcos, pero hintayin na lang natin yung announcement niya. Yan yung announcement niya. So hintayin na lang yung announcement. Meron naman mga pilosopo dito na sinasabi, pinangunahan daw natin ang presidente. Yun nga ang purpose ng vlogging Opinion ang sinasabi natin dito. Opinion ko. If you don't like my opinion, punta kayo kay Ted Filon na straight news lang. Puro kwan lang, walang opinion. Dito, sa vlogging, puro opinion. Puro analysis. So, sinasabi lang natin yung mga usap-usapan sa social media circle na mga sources natin kasama ng mga reporters covering the Malacanang and PNP. So, yun daw, meant to beat daw si Nicolas Torre. Kumbaga, siya na talaga
siya na talaga kasi based on accomplishment, wala nang ibang mas nagpakita na pagmamahal sa bayan at loyalty kay President Bongbong Marcos. I'm sure both si Kibuloy nag-offer sa kanya ng bilyon-bilyon para hindi siya hulihin at pati siguro mga kampo ni Duterte. I'm sure kung sinabi magki-create kami ng bank account sa iyo kung hindi mo tutuparin yung pag-aresto or order mo na i-arestuhin si Duterte at i-deport at sa The Hague at pumayag ka na dalhin siya sa ospital, meron na 5 billion sa bank account mo na i-create namin sa Switzerland o saan mo gusto, sa Cayman Islands, ganun. I'm sure na-opera na si whole day yun negotiation nila para i-kick out na i-deport na si Duterte papunta sa ICC detention facility. So pero hindi na silaw si Nicolas Torre at marami pang ibang magagawa ito, lalo na ngayon rising ang criminality kasi medyo may kapalpakan rin itong si General Marbil na naging abusado pa sa dumaan sa bus lane. So we really need at this time, we really need a Nicolas Torre. Kaya hindi pa huli, kaya binablog natin ito. I want to ask your help in prayers and also to share this vlog, to like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga nagmo-monitor sa Malacanang. Ipakita natin iparandam natin kay Presidente na talagang magagalit ang taong bayan. Talagang babaksak palalo yung popularity rating niya kung hindi niya i-appoint PNP chief replacement kay Marbil. Itong si Major General Nicolas Torre. And also prayers can work. Nakita niyo naman, nagpray tayo na maganda sana ang resulta, makapasok sana yung mga oposisyon. Nangyari yan. At nagpray tayo na maging guided si President Marcos tanggalin yung mga korap sa gobyerno. Naging answered prayers yun. Tinanggal nga niya. Nagpray tayo na tuparin niya at wag na gamitin yung excuse na aspiration lang, pangarap lang, kundi pangako talaga ang 20 pesos na bigas, nangyari yun. So prayers are very powerful. So let's pray also for guidance kay Nicolas Torre kasi almost mga 10 days na lang. Or before that, siguro mag-aanunsyo na siya ng Biro mo, 10 days na lang, mabsat mo, magkakaroon tayo ng bagong PNP chief. Guys, sino may gustong maging General PNP PNP ng police, itong PNP General, Chief PNP ng police, itong si General Torre, mabsat. Press 1, press 2 sa mga galit na DDS na ayaw kay General Torre. Sinong gustong maging PNP chief? Si General Torre, mabsat. Press 2 sa mga galit na DDS. Okay, pasok ulit. Pasok. bagong PNP chief para maayos na yung mga seremonya kasi may mga turnover ceremony yan sa Camp Crame. So let's pray and let's ask other people to pray na sana si General Nicolas Torre na and share this vlog, like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga ibang tao, ibang Pilipino, and they will also share this to friends and relatives and they will also join us in praying for guidance kay President Bongbong Marcos. Sana wag niya pakinggan yung mga nagbubulong-bulong diyan na Mr. President, ayaw na ayaw ni Sara, ayaw na ayaw ng mga ni Pulong, ayaw na ayaw ni Baste, pati si Kitty, sinigawan na rin si Nicolas Torre, pati si Hanilet, pati si Amy Marcos. Mainit ang dugo diyan kay Nicolas Torre. Never ng isa magiging stumbling block, stumbling block or major obstacle para kasi klaro na hindi na dapat pag-isipan pa yan hanggang ngayon eh. Pwede ga i-anunsyo na this week na si General Torre na. Sino pa bang iba? Kahit 2-star general yan pero mas marami pa yung ginawa sa 10-star general, although hanggang 5-star general lang meron, pero ang rango niyan sa mata ng tao parang 10-star general na. Biro mo, ikaw ang the first and the only Filipino general na aresto at itinapon yung isang presidente sa The Hague. Iba yan, ibang level yan at naka-aresto ka na one of the most powerful Good morning, Ma'am Esther. pastor pa na dala-dala pa daw yung mga kanya, yung milagro niya, yung mga anghel daw na magre-rescue sa kanya, o mga demonyo ba na may dala-dalang trident na lalabanan daw si Torre. Pero wala rin nangyari yung mga anghel at saka mga demonyo ni Kibuloy, nanalo pa rin si General Nicolas Torre. So sino pa ba ang pwede natin ilagay dyan kundi si General Torre? So marami nga na sumusuporta sa kanya, nagpadala sa atin agree ako dyan sa sabi mo. Background ni General Torre, hindi lang yung pag-aresto niya sa presidente, kundi yung anong background niya, At tulad ng sinabi natin kanina, pinanganak siya sa lugar ng asawa ko, Susulu. Kasi siya yung asawa ko at pumasok siya sa police service after graduating sa PNP in 1993 at sabi niya kaya siya na naging police dahil ina-idolize yung tatay niya at yung nanay niya isang teacher
Nag-graduate siya. After Holol, lumipat sila sa South Cotabato kung saan nag-graduate siya, class valedictorian, sa Notre Dame of Marbel College sa Coronadal, South Cotabato. At nag-graduate din siya class salutatorian at the Coronadal National Comprehensive High School. At pumasok siya sa Mapua Institute of Technology, taking BS in Electronics and Communications Engineering. At after that, after siya nag-graduate, pumasok na siya sa PNPA. So he's really an engineer. Nag-rank siya 4th among the 90 cadets of the PNPA in 1993. At meron siya master's degree. 3 master's degree. Oh. 1 in public administration at the Philippine Christian University, business administration at International Academy of Management and Economics, and educational management at the Samar College. Yan. At sa training, dumaan na siya. Lahat ng training ng police, including intelligence, civil aviation, and urban counter-revolution courses. At top spot rin siya sa ranking sa mga training na ito. At naging sa mga kanya assignments siya, naging police chief siya ng Mabalacat, Pampanga, Batangas City, provincial director of Samar Province, and chief information officer ng Calabarzon. Yan, As district director, nag-implement ng 3-minute response. NP chief ito, i-implement niya yan all over the country. 3-minute response. Although, mabagal yung police mag-respond sa kriminalidad, pero title holder pa rin ang Pilipinas na pinaka-mabilis mag-respond, pinaka-mabilis dumating ang mga police sa crime scene. 1 second lang ata, pag may kriminalidad, andon ang police. Kasi sila rin ang gumagawa ng kriminalidad. sila rin involved sa robbery, sa kidnapping. Grabe ka naman, Bad. Police rin. Kaya Grabe andun naman, na sila. Pagdating ng mga police, andun na sila. Gumagawa ng investigasyon. Yung pala, sila pala yung nakahudi. Grabe. Yan, yung mga ganyan. Maalis yan ni General Nicolas Torre. Kaya let's pray na marami yan nagbubulong. Marami yan nagbubulong brigade yan sa Malacanang ngayon. Marami rin dyan nag-offer na, Mr. President, kung itong bata ang gagawin nyo PNP chief, kami nang bahala yung mga illegal gambling money, Mr. President. Meron kayo 10 billion a month, Mr. President. 10 billion a month. Ganun yan. At meron rin sa susubukan sa Office of the Secretary, Executive Secretary, meron sa Presidential Management Office, meron din kakausap sa mga relatives ni Presidente, kay First Lady. Ganun yan. Bulungan ko yan ngayon. Bulungan contest yan kay President Bongbong Marcos. Kaya hilong talilo na si President Bongbong Marcos. Kasi kung ilalagay niya dyan, na PNP chief na hindi popular sa mga tauhan, sa mga PNP officials, baka magkukudeta sa kanya. Ganon. So, mahirap rin ang desisyon ni Presidente, balancing act. Kaya I really believe only prayers. Dito naman, tuwing hinihingi ko sa inyo mag-pray, nagiging successful tayo, nagiging may tama si VAT. Because hindi naman yun dahil kay VAT, kundi because of the prayers we do here. So, ganon rin. You pray with me. You pray with our kababayan to guide President Marcos. At sana pakinggan lang niya yung mga anghel. Hindi yung mga demonyo na bumubulong sa kanya na ino-operan siya kung ano-ano para lang ma-appoint yung mga bata nila na magnanakaw rin pag nasa pwesto na para tuparin yung offer nila. So sana hindi naman kasi kailangan pa pagdebatihan Si General Torre na talaga yan. Tama. Masaya pang ibang opisyal na kasi 9 months lang si General Torre, ibig sabihin kahit mag-extend pa yan mga 3 months, 4 months si President Marcos, may lang ang panahon niya. Pwede pa yung iba mahabol. Although ito ata si Juan Nartates, mga more than a year lang. So kung ma-appoint si Juan, baka malabo na rin makuha nito ang posisyon. So sana nga. And we will be giving more updates on this kasi malapit na daw mailabas yung decision. Nag-SF pa si Presidente pero dapat wala na. Juan na. Hindi na kailangang pag-isipan yan. Si General Torre na talaga. He is the man to beat. So yun lang po. Let's pray for guidance, for God's guidance kay President Bongbong Marcos to answer our prayers and to make the right choice, the smart choice and the most conscientious choice, and the most pro-people choice, hindi yung politika, kundi hindi dahil sa reconciliation sa mga Dutertes, kundi dahil sa interest ng taong bayan. So mucho mas gracias a todos. Thank you all for joining me in this vlog. And see you in my next. Salamat, Sir Ba. Nako, gagalitin mo na naman yung mga garapata pag ganyan Paaasahin na wag na lang sana si General Torre, 'di ba? Lalo na yung mga garapata at bakulaw diyan, 'di ba? Yung mga galit na galit, Gina G, kung anong pinagmumura si General Torre. Wag niyong i-appoint as PNP chief si Torre. Ako po, manganganib. Hindi namin magagawa ang mga dapat namin gawin.
Paktay sila. Di ba, Ma'am Esther? Dapat lahat ng DDS cabinet members na nakaupo sa Marcos admin na masibak. Lahat sila ay mga antay at bukbok sa gobyerno. Di na sila dapat maupo muli. Never, lalo na si Sara at si Soljen. Wala na, ma'am. Wala na si Soljen na maalam na po. Addictus Rex, nandito sa ating mga nakapaut. Mega love, shoutout, Kamsat, Addictus Rex. Number 42, guys. Ilan pa ba? Ilan na ba yung like natin? Baka naman, mga kakabsat, no? Like naman tayo, kabsat. Magbayad yan. At siyempre, subscribe na din. Ilan na? 43 likers po. Maraming salamat. Thank you. At i-refresh ko nga kung nadagdagan to. From 43, naging 43 pa din. Yan. Siya. So, yun nga, mabsat, no? Nako po. Mabibwisit talaga mga garapatan nito, mga kabsat. Siyempre, kapag si General Torre na upo dyan, nako, lahat ng mga plano nila, nako, hindi na magpupush through yan, kundi magiging hadlang si General Torre sa mga plano nila. Kaya yun siguro yung magiging Duterte pa din daw. Oo nga, Duterte pa din. Di ba, Jumer? Duterte pa din. O, di ba, nakakulong. Duterte pa din. Magsiiyakan kayo dyan. Siya, next topic tayo, mabsat. Puntahan naman natin tong good news para kay Duterte, mama. Good news, Jumar, good news. Pakinggan natin ito, no? Pero bago yan, syempre, countdown muna tayo. Here we go.